Hello everyone! So gagawa tayo ng mini cake conveyor ngayon. So naka-prepare na yung cake natin, nakalagay niya sa plate niya. And bago natin simulan, kailangan natin lagyan ng scotch tape yung mini cake turner natin para kapag nilagay natin yung plate ng mismong cake natin or conveyor is hindi siya matutumba or hindi siya gagalaw-galaw kapag kinot natin siya ng cake. Ng icing pala, sorry. And ayan, kahit itumbo mo siya, ay tagilid hindi siya kasi naka-scotch tape siya. And also, yung pinagpatungan mismo ng cake, yung ilalim mismo ng cake, meron siyang buttercream sa ilalim. Sa plate niya, pagitan nila ng plate and cake. Para kahit i-pipe natin siya or i-coat natin siya, hindi rin siya matatanggal or magsaslide sa mismong plate. Tapos kung nakikita niya, gumamit ako na piping bag tapos silagyan ko lang siya ng maliit na butas para saktong-sakto siya sa mini cake natin. Hindi siya lalagpas sa mismong plate ng conveyor which is yung ginagamit natin. Tapos ayan, continuous lang yan. Actually, yung ating team ng mini conveyor natin is fairy team. Meron siyang mga 3D topper. Ang gagawa nun is yung cake artist natin. 3D topper siya, request ni client. Nag-send pa si client ng team niya tapos kagayain lang ng cake artist natin sa likod. Ako nga po pala, yung trabaho ko is sa buttercream ako. Gumagawa ko ng buttercream. Nagkukut, tapos swirl, gumagawa ng mga caricature cake. Basta more on buttercream kahit anong design sa buttercream. Tapos ayan, kakutan natin. Ang nakikita niya, stable siya, hindi siya gumagalaw-galaw sa, sa plate kahit ikut natin siya kasi nakadikit siya sa ilalim. Meron siyang buttercream sa ilalim. Kaya stable na stable siya. Tsaka para sa akin, mas gusto kong gumagamit ng scraper dito sa mini cake kasi natatansya ko siya kung paano ko siya pakikinisin. Pero sa mga malalaking cake talaga natin na yung mga normal cake natin, yung hindi siya customized na mini cake, hindi talaga ako gumagamit ng scraper. Mas sanay naman ako doon gumamit ng spatula. Meron pala akong ginagamit na spatula kahit malaki or maliit na cake. Yan talaga yung ginagamit. Ka-favorite ko kasi ni spatula yan. And ayan, kung nakikita nyo, yung maliit na yan, hindi siya mukhang piping bag pero kinustomize ko siya na OPP plastic tapos ginawa ko siyang parang mini piping bag din. Tapos dyan ako nagugupit, kinaporte ko yung pinaka, yung pinaka butas niya, pinakorte ko siya para maging ganyan. Parang may piping tip ka din. Natunan ko pala rin yung pag-customize ng OPP plastic bag into parang piping bag sa dati ko rin katrabaho dyan din sa work ko na yan. And ayun, ang team natin ng cake pa natin ngayon is fairy team tapos pambabae siya. So may 3D topper na siya. Kaya mas kaganda lalo yung cake. And yung design pala ng mismong cake niya is kahit anong design, basta pang babae. So, ang ginagawa ko more on vintage yan. Tapos, meron siyang colored na team din na ginagaya ko lang, inaakma ko lang. Parang pinagko-combine ko lang yung mga kulay yan. Tapos, gumagawa ko ng more on vintage kasi nga babae yan. And sobrang liit ng cake para gawan ko pa ng maraming design. So, ayan, hindi naman si client nagsabi kung ano yung gagawing design ng mismong mini cake niya. Basta daw may fairy na mga topper tapos more on pang babae and masusunod daw yung color team ng cake na in-order niya. So, ayan, 2 set pala yung ginagawa nating mini conveyor. Bale, sa isang conveyor, meron siyang 8 pieces mini cake. So, 2 set siya. So, ang ginagawa natin yan ngayon is 16 pieces mini cake. So, ayan nga to, nakikita nyo. Kinakonbayin ko lang siya. Actually, pare-parehas siya talaga ng design. Magkakaiba lang talaga ng kulay. Ilan ating nagawa kong vintage yan. Tapos, mamaya kang gawa rin ako ng parang sa gilid niya para leaves yung mga design sa gilid niya. Tapos, piping bag lang din. Gamit ko pa rin yung OPP na kinustomize ko na para dyan talaga sa mini cake. Inagamit ko rin pala yung OPP plastic niya, yung kinustomize ko para sa mga kapag nag-drawing ako or para hindi na ako gagamit ng piping tip na meron siyang mga number na maliliit na bilog. Hindi na ako gumagamit na, kinustomize ko na lang yan kasi para sa akin mas mabilis and nakuha ko yung tamang laki ng butas na gusto ko sa piping bag.
So ayun, napapabili yung gawa and matagal na rin ako dito sa trabaho ko na yan since 2019 pa ako diyan and sobrang babait ng mga boss ko kasi bukod sa full-time ako na nag-work sa kanila, nag-aaral din ako. Working student ako and ang course ko is Business Administration sa Destin College of the Philippines ako nag-aaral and I am currently second year college na magte-third year na ako and ayun, hindi ako nahihirapan ipagsabay yung, um, time ko sa school and work. Minsan lang actually talaga may time na pagod ka na, hindi ka mahihirapan sa, yung schedule mo sa work mo. Hindi ako nahihirapan sa schedule ko sa work ko. Nahihirapan ako kasi pagod na ako kasi nga parang wala na ako laging pahinga. Pero yung mga amo ko mababait sila, pinapayagan nila ako na pumasok sa school, sa trabaho pala, hindi sa school, sa trabaho kung alam niyang kaya kong ipasok sa kanila. May mga time na sa isang linggo, minsan 3 hours na pinapasok ko, basta matapos ko lang yung mga nakadelegate sa akin na cake and minsan 4 hours. Kapag wala naman akong pasok sa school, nag-full day ako sa kanila para bakbabi ko na rin sa mga 3 hours ko and 4 hours ko na pinapasok sa kanila. And meron kaming one, one day off sa isang linggo. So tinatapat yan ng amo ko dun sa schedule ko sa school na parang whole day ako or hapon na ako nakaka-uwi sa na kapag pumasok pa ako sa trabaho is gabi na. So ayun, ina-adjust talaga nila yung pasok ko sa work para lang makayanin ko mapagsabay yung work and trabaho ko. Kaya sobrang babait ng mga amo ko dyan sa work ko na yan. And masaya naman ako na nag-aaral ako habang nagtatrabaho kasi para sa akin isang achievement yun na napag-aaral ko yung sarili ko. Ako yung gupiting tuition, kinakain ko sa araw-araw, and ang baon ko, hindi na ako nanghingi sa parents ko. Kaya I want to be independent kasi marami rin kaming magkakapatid and malaking bawas na rin to sa mga magulang ko na hindi ako nanghihingi sa kanila ng baon and ang bayad ng tuition ko kasi nakakalis sa mga expenses nila. And also, advice ko lang sa mga katulad kong nag-aaral and pinapaaral ng mga parents nila, yung mga parents na financially stable, gusto ko lang sabihin sa inyo na pagbutihan niyo yung pag-aaral niyo habang may mga magulang kayong nagpapaaral, yung hindi niyo pinaproblema yung pambayad ng tuition, pangbaon niyo, pangbili niyo ng mga wants niyo, kasi hindi lahat ng tao ngayon, di lahat ng student ngayon is may mga stable, financially stable ng mga parents. Hindi ko naman sinasabing sobrang hirap namin pero kasi marami kayong magkakapatid and hindi naman kami ganun din kayaman para um, pag-aralin kami sabay-sabay ng magulang namin. Siyempre mahirap pa din. Kaya advice ko lang sa mga kabataan na nag-aaral, na pinapaaral ng mga magulang, na walang iniisip na is pahalagahan nyo kasi sobrang swerte nyo na and pagbutihan nyo yung pag-aaral nyo kasi sa hirap ng panahon ngayon, yung mga pambayad ng tuition and binibigay sa inyo na pambaon ng mga parents niya is pinaghihirapan nila and hindi nila basta-basta yan kinukuha lang kung saan-saan. Kaya habang bata pa kayo, habang pinapaaral pa kayo, pahalagahan nyo yung mga binibigay sa inyo. Kahit na barya lang yan or maliit na bagay, i-appreciate nyo kasi once na ma-experience nyo na magtrabaho, mas gugustuhin nyo na lang talagang yung bata ulit. Kasi sobrang hirap. Pero kahit may hirap, masaya pa din. Kasi nabibili mo na yung mga gusto mo na hindi ka umaasa sa mga magulang mo. Pero nakakapagod talaga pa yung isang matanda. So ayun talaga natin mga kapwa kong estudyante. So balik na tayo sa ginagawa kong cake kasi napit na tayo sa mga ibang bagay. So ayan, nakita niya tapos na yung ginagawa na ginawa pong mini cake conveyor tapos ayan, ilalagay ko na yan sa mismong conveyor niya. And yung conveyor pala namin is ilalagyan namin ng
double-sided sa mismong conveyor niya, yung pagpapatungan mismo ng plate. Para kapag nilagay mo yung plate is safe na safe siya sa biyahe. Nakadikit yung mismong plate din sa mismong conveyor niya para kahit matagtag siya or maalog siya sa biyahe is hindi siya masisira or hindi siya maglulundo. Yan, isa-isa lang siya ilalagay tulad ng ganyan. Tapos, meron na siyang double-sided sa ilalim so kahit igalaw mo siya, hindi siya gagalaw. So, two set nga yan. And also advice ko din kasi mayroon tong mga 3D topper. Ang ginagawa namin kasi is, um, hindi ilalagay namin yung mga topper niya for pictorial lang and video tas ipo-send namin kay client kung approve na ba. Tapos kapag nag-approve na siya is, tatanggalin ulit namin yung mga topper namin and tayo nakapag 3D mga topper namin and isi-separate namin siya na box. Sa box na yan siya ilalagay din sa mismong conveyor. Separate box namin siya para kapag biyahe, hindi din siya matumba kasi sobrang liit ng cake. Mas maliit pa siya sa cupcake. So kahit anong liit ng topper na ginagawa ng cake artist namin is lulundo talaga siya. Is masisira talaga siya kapag binahe lalo na kapag malayuan. Kaya ang ginagawa namin, sineseparate namin yung topper niya sa mismong cake para safe na safe and hindi kami magkaroon ng problema sa pag-travel ng cake. And yan, kung nakita nyo, ikot siya, ganyan pala yung conveyor and tara! Ito na pala yung mga fairy na ginawa ng cake artist namin. Fondant topper siya, sorry. Fondant topper siya and all edible yun lahat. Nakakain yun lahat. So, ayan, ikot ko siya. Yan ang tinatawag na mini conveyor. Two set siya, sa isang set ganyan din siya. Same na same din sa design, pero isa lang yung binidyoan ko. So, ayun nga, patapos na yung video na to. Thank you for watching my video hanggang huli. And, ayan, sana tangkalikin niyo pa rin yung mga susunod kong video. Thank you ulit, and bye-bye!